sa amin? Maski mag-meeting kami araw-araw, maski mag-excom kami araw-araw, times 2 lang po. Kaya 128,000 po lamang, maski ilang beses kayo mag-excom, maski ilang beses kayo mag-board meeting po, maximum po, 2 excom lang ang babayaran at 2 board meeting lang po ang So maximum magkano po average? 128,000 pesos po. Sige, nandun tayo. How about yung sa year-end bonus? Wala pa po. Performance rating na 1 million average. 900, sinabi sa akin ng GCG. 900 something 900? thousand. Yung 960,000 po, yun po yung sinabi ko po na maximum amount na pwede po nilang i-charge for board meetings. Yun po yung sinasabi ni Chairman Al, na kahit na mag-meeting sila ng board meeting ng 4 times a month, hindi pa rin po sila mababayaran ng 40,000 for every meeting basta may cap. 128,000 a month ang matatanggap nila regardless kahit na ilang meetings. Nakuha ko po yun. Pero at the end of the year, meron po silang tatanggap. Yung po yung tinatawag nating performance-based incentive. Performance-based. Magkano po yung average nyo? Depende po yun kung sila po ay nakapag-submit ng... Ibigay po natin yung pinaka-average na lang. Mga 517. Maximum of 517,000. 517. Pakidivide nyo nga ng 12. 40. 40 a month po. 40 a month. Kaya nga po, so ibig sabihin, 168,000 pero nag-average a month ang isang... Senator, gusto ko pong sabihin, hindi po kami pwedeng magbayad sa aming mga sarili. Dapat po, may approval yung sinasabing karagdagang 500,000, pakiliwanag mo lang commission. Alam ko po yun, Mr. Altenco. Opo. Dapat may approval ng GCG. Opo. Pero my point is, malaki po itong 168,000 compared doon sa 9,000 ang tinatanggap below minimum wage na araw-araw nagtatrabaho, nagpapakita sa casino, umulan man umaraw, na below minimum wage, samantalang ang mga members ng board na twice a week lang magpapakita at kumpleto pang buffet at masasarap na pagkain, and yet tumatanggap ng dambuhalang sweldo kung ikumpara sa sweldo nila. Yun po yung pinopoint out ko dito. Opo, salamat po. Pero gusto ko rin pong sabihin, hindi po kami tumanggap pa kahit piso nung sinasabi nilang 500,000. Patutunayan po ng GCG yun. Wala pa? Wala pa po sila this year. Yun pong entitlement sa PBI, yung performance-based incentive, ay nakabase po yun kung sila'y nag-comply sa requirements po ng GCG. Kasama po dyan yung attendance, yung performance evaluation scorecard ng buong GOCC, yung evaluation po ng chairman, peers, yung co-directors nila at saka ng mga subordinates. So meron po kaming guidelines dyan at sasabihin po ng GCG kung entitled po itong mga directors na ito to the PBI. Sa ngayon po, Attorney Martinez and Attorney Corpus, wala pang natatanggap na year-end performance rating ang any members of the board ng PAGCOR. Is that right? Wala pa. Sa kasalukuyan? Wala po. Wala po. Okay. Pero so presently, ang natatanggap lang naman nila is 128,000 average every month. Yes. Still, malaki pa rin po yan kung ibabangga po natin sa sweldo ng marami sa kanila na sa maraming taon nagpapakanda kuba, naging kalabaw ng PAGCOR, samantalang itong mga board of directors na minsan-minsan lang pumasok. Yun po yung point ko dito. Opo. Sige Okay. po. Opo. Yeah, Mr. Alvarez? Tungkol po sa performance-based bonus, ganito po yan. Mababa na po ang basic namin. Ang pag-distribute po nila, may nakakatanggap po ng 0, may nakakatanggap po ng 25%, may nakakatanggap po ng 50%. Bonus nila? Hindi, yung sa amin po. Comparable sa kanila na 100% talaga may multiplier pa. So now, ang issue natin, may bagong issue TBB tayo po. sa performance bonus. Opo. Sa mga rack and file. Sir, you have to address the committee. Okay. Kaya ako ina-address po na hindi ba pwede kami tumanggap ng 100% or 65% as per Okay. daro lang ng Mr. Chair? Yes, sir. Mr. Chairman, Senator. yeah,
Bakit nga With hindi sila regard makatanggap? to the issue, pati po PBB, hindi po management ng PAGCOR ang nagdidesisyon doon. And who makes that decision? It is based po sa performance rating ng lahat na in-evaluate po ng GCG. Okay, then GCG, how come hindi po siya nakatanggap ng tamang performance rating? Samantalang ang PAGCOR, nakakompute na at makakatanggap sila once it starts. So samantalang sila, itong mga trabahador sa PAGCOR, wala. Yun pong kasing criteria for the performance-based bonus, nakatali po yan sa CPCS. Ngayon lang po ngayon lang pong i-implement po sa So from now, ma-implement na. Opo, but subject to certain requirements, yung kaya sinabi, kailangan i-evaluate po ng GCG kung they meet the minimum criteria. Bawat for employee na supposed to be the whole magtanggap. GOCC. The whole GOCC. The whole GOCC, the PAGCOR itself. Opo. So you have to make that evaluation. Yes, Kasama na siguro yung mga board of directors. Iba po yung sa board of directors. Yan yung performance-based incentive na So sinasabi na. when will we know na sila ay karapat-dapat makatanggap ng performance bonus? Pagka na-evaluate po ng GCG in the course of the operations of So when is PAGCOR that po. going to happen, Attorney Corpus? End of the year po. So Towards end of the year. po. So end of the year, kailangan malaman na natin kung magkano ang performance bonus matatanggap nila as a whole, kung magkano paghati-hatian based on the performance of the organization itself. Yes po. Tama? Yes po. And can we make it retroactive? Hindi, kasi maraming taon na sila hindi pa nakakatanggap. Kung doon sa sweldos, below minimum, ginawa natin retroactive. So why not make it retroactive doon sa mga bonus nila? Back pay yun. Pera nila yun na hindi na ibigay sa kanila on time. Make it retroactive. Yung pong rates po ng retroactivity will be really based on the salary po, yung basic salary, plus yung rates po ng mga compensation na allowed po under the CPCS. Now that they are migrating to CPCS, yun po magkakaroon ng retroactive effect po. So we're talking here about the bonus. Pera, Okay, yung we're ganon. talking about the bonus here, Yung right? retroactive. Kasi yung sa salary given na po yun. Kasi below minimum wage yung natanggap nila. So in difference, kung back pay kung tawagin, they should receive it because that's their money that was not given to them. Okay. Now, the performance bonus that Mr. Alvarez was raising kanina, that should be given to them as well. Yes po. Okay, kumbaga parang 13-month pay kung sa mga private companies. So, dapat yung mga 13-month pay, retroactive, yung mga hindi nila tanggap through the years, maibigay sa kanila ngayon. Para lang po sa kaalaman po ng lahat, Senator, noong 2021 po, ang performance evaluation score ng PAGCOR is 98.08%. Mataas yun. Qualified po sila. Basta po naka-90 po, yun. Sa 2022 po, 99.46%. Wow, mas tumaas. Po. Wala pa po silang Thank you doon sa mga empleyado. Apo. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Salamat din po. Sa PBB, wala pa po daw silang PBB application for 2021 and 2022 kasi hinihintay po itong CPCS rates. Para doon meron na po pong CPCS. Ngayon po, So, meron. maasama na po natin, doon sa sinabi nyo, mataas ang rate is 98, meron pang 99. So, doon sa mga years na yon, makakatanggap na sila. Yes po. Okay. Because meron tayong CPCS, so gagawa na tayo ng tamang computation with that. Kailangan po mag-apply ang PAGCOR for the grant of And then, Pagcor, PBB. can you I'm sorry, Senator. Hindi ko po nadinig. mag-apply Ano po dapat yung, ang Pagcor? Chairman, ano po ang kailangan namin? Para Attorney Para Corpus? po mag-grant po yung PBB for the year, kailangan 2021, 2022, kailangan po mag-apply yung PAGCOR for the grant of PBB. Ngayon may mga requirements po So, yun. Pagcor should apply para Yes, mag-grant. sir. We will, kung may go signal na po kami, pwede na kami mag-apply. Wala pong problema, Senator. Kung gusto nila, kaya lang, may binanggit po na kulatilla si Chairman. Ang sabi po niya, may mga requirements. Malaman lang po, at I'm sure ang ating namang compliance officer ay nakikipag-ugnayan naman balik sa kanya. Pag nakuha po natin yon, kaagad ko pong yung mga requirements na yun ay paasikaso na nang sa ganon,
mahiling na natin sa GCG na ma-approve na nila yung performance bonus ng lahat ng empleyado ng PAGCOR using the new CPCS rate effective October 2021. Okay sa inyo yan, Attorney Corpus? Yes po, yes po. Okay. Now, meron pang ilang issue dito. In fact, I received a text. Mr. Chairman, Yes, Mr. Senator. meron pala kayong confidential fund na 500 million pesos. Noong 2023, nakareceive po kayo, PAGCOR, 500 million pesos sa confidential fund. That equals to 120 every quarter. And the last quarter, yung 120 million was spent, was liquidated in a matter of 7 days. Una po, baka mali po yung, yes, we had an approval, again, approved by GCG, na 500 million, pero we did not utilize po yun. GCG, why did you approve 500 million confidential fund to PAGCOR? Meron pong, actually po, hindi po kami yung present commission, hindi po kami yung nag-approve. But meron pong joint circular by the Commission on Audit, the DBM, the Department of the Interior and Local Government, the Department of National Defense, and the Governance Commission for the guidelines on the grant of the authorization for intelligence or confidential funds. Ito po yung sinusunod ng buong government, including national government agencies. I know, Attorney Corpus. Ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ng PAGCOR? Now, the reason bakit sila dapat magkaroon ng confidential fund, sasabihin nila is because minomonitor nila yung mga illegal gambling or anybody na merong balak na iterrorize yung mga casino. But that should be the job of the PNP, of the NBI, which they're already doing that, those two agencies. So why still give them 500 million in confidential funds? Meron It doesn't make sense. Hindi ho basta-basta ibibigay ng But the 500 million has already been liquidated. Tama? Nagastos na po Hindi yung po, yun po ang sinasabi ko earlier. 2023? Hindi po nagastos. Intact pa rin po ba yun? Can you show us records na hindi po nagastos? Pakikita po Kasi namin. every Baka quarter. po ang nagastos lang doon ay kasi po binayaran namin yung dineport na baka po ang nagastos doon eh wala pong kalahati. Baka 30% lang po, Senator. Hindi po namin nagastos. Kaya yun po sinasabi ko, kung pwedeng Noong 2022, 100 something million, 120, correct me if I'm wrong. 107 po. 107, thank you. Opo. 107 million in confidential funds in 2022. Paano po nagastos yun? Para saan? Hindi po. Marami pong pinagastos. Kasi nga po, noon, there were 258 more or less, or hindi ako sure, basta sabihin natin 250 na mga internet gaming licenses po na who were mostly involved in criminal activities. So that was the reason, Mr. Senator, that we had intelligence gathering and kami po ay nakapagpasara ng ilang mga internet gaming licenses and nakapagpa-deport po kami ng himigit ko mo lang po yata 2,000 mga kami po ang nagbayad lahat ng deportation. Kami po kaya po namin nasubaybayan lahat yung mga illegal activities na yun sa amin pong ahensya. Mr. Chair, let me interrupt you. Yes, sir. Give me the list of those internet gaming na sabi niyo na pasara niyo. Opo. Kasi for me, parang redundant kasi yung PNP and NBI might have the same records showing na sila nagpasara because of their confidential funds. Nagkaroon sila ng assets na nagbigay sa kanila info kaya nila nahuli yon. Bibigyan po namin kayo. Na yun po kasi gusto ko ibabangga yan sa NBI at sa PNP kung magtutugma. Kasi sabi nyo, because of us, ito ay napasara. Tapos mamaya ibabangga ko sa PNP, sa BNBI, because of us, napasara, because of our intel funds. So nagkakaroon redundancy doon. So gusto ko malaman kung ano ba talaga ang totoo. Opo. Kasi kung akong tatanungin, you don't need confidential funds. From 250 more or less po na ngayon po wala na pong
Alam ko ngayon wala na. Alam ko Wala ngayon na po. natigil. Opo, Pero natigil yung na mga po. previous, gusto ko malaman paano nagastos kasi pinag-usapan natin, mahirapan kayo mag-produce ng 10 billion, etc. para sa mga empleyado. Lahat. Yung pala,